Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay One Piece PH. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Naghuhukay ng libingan. At hukayin ang katawan. Ito ay talagang ang pinakakamangha-manghang at kalokohang kahilingan na narinig ng Aaron. Nangangailangan ito sa kanya na maghukay ng libingan ng ibang tao at maghukay ng katawan ng iba, na hindi bababa sa naiintindihan. Kung tutusin, baka kaaway niya ang kabilang partido. Normal na gumanti sa kabilang partido sa ganitong paraan. Ngunit ito ay nangangailangan ng iba na maghukay ng kanilang sariling mga libingan at maghukay ng kanilang sariling mga katawan, na kung saan ay ilang kalokohan. Hindi ba ito isang ekstrang mumo ng itlog? Wala ka bang sama ng loob sa sarili mo? Ito ay hindi lamang walang kaparerikan, ngunit kahit na medyo nakakatawa. Well, I'm asking again. You just asked me to dig your grave and dig your body. Are you sure? Ang tinatawag na lupain para sa kapayapaan, dahil nakabaon na, bawal na ulit simulan ang lupa. Hindi talaga alam ni Aaron kung ano ang gusto niya. Sigurado ako. Napangiti si Sheng Yuan at nakita ang mukha ni Aaron na puno ng pagdududa. Umiling siya, mamamatay ang mundo, kaya ang buhay at kamatayan mismo ay isang normal na bagay. Itinuring ng mga buhay ang mga patay, ngunit ang pinakadakilang hiling ng mga patay, naniniwala ako, ay hindi kung gaano siya kaganda pagkatapos ng kanyang kamatayan. Hindi niya ito nakikita at wala itong kabuluhan, hindi ba? Tumanggo si Aaron, na totoo. Ano sa tingin mo ang pinakadakilang hiling ng mga patay? Nakangiting tanong niya. Aaron ay hindi kailanman isinasaalang-alang ang tanong na ito, ngunit kung siya ay tatanungin upang sagutin, ito ay hindi mahirap. Siyempre, ang hiling niya ay umasa na mabuhay ng maayos sina Su Yingxiao at Han Nayan, mamuhay ng masaya at masaya. Ito dapat ang pinakamalaking matagal na inaasam na hiling ng sino mang namamatay. Oo. Umaasa ang mga patay na maging mas mabuti ang buhay nilang mga kamag-anak. Wala akong pinagkaiba sa iyo. Ngumiti si Sheng Yuan. Ngunit ano ang kinalaman nito sa paghukay ng iyong libingan at paghuhukay ng iyong katawan? Sumimangot si Aaron at sinabing, sa asensya, ang dalawang bagay na ito ay hindi masasabing walang katuturan, ngunit walang anumang koneksyon. Ang pangalan ko ay Sheng Yuan, ngunit ang aking apelyido ay Zong. Ako ang may-ari ng pamilyang Zong bago ako namatay. Natural, isinusuot ko rin sa aking kamay ang sagisag at singsing ng ulo ng aking pamilya. Sana ay mahukay mo ang aking libingan, at hanapin ang emblem at singsing. Bagaman alam ko rin na nagbago ang mundo, pagkatapos ng napakaraming taon, maaaring walang mga inapo ang pamilya Zong, ngunit ngunit ito ay palaging pag-asa. Aaron na kalsada. Malakas na tumanggo si Sheng Yuan. Oo, ito ang huling bagay na magagawa ko para sa pamilya Zong bago ako mawala. Aaron, maipapangako mo ba sa akin? Kung may makakilala sa badge na singsing na ito sa hinaharap, maaari mo ba siyang pakitunguhan ng mabuti para sa akin? Siyempre, hindi ito dapat hayaan kang magbayad ng walang kabuluhan. Ako ang namuno sa mundo at nangolekta ng maraming magagandang bagay para sa pamilya Zong. Kung ang mga inapo ng pamilya Zong ay nabubuhay pa, naniniwala ako na may ilang kayamanan pa rin ang ipapasa sa mundo. Maaari mong hatiin ang mga bagay na ito sa dalawa sa oras na iyon. Sabi niya. Umiling si Aaron, hindi interesado si Aaron sa anumang bagay sa pamilya Zong. Hindi kailanman pinahahalagahan ng Aaron gang ang anumang kapalit. Kung, gaya ng sinabi mo, may mga inapo pa ng pamilya Zong na nabubuhay pagkatapos ng napakaraming milyon o kahit na halos bilyong taon, tiyak na ituturing ko silang kapatid at kapatid. Ito ay upang gantihan ka sa pagtuturo mo sa akin ng Liang Yi Tianshu ngayon. Panipi.
Nang marinig ang mga salita ni Aaron, at pagkatapos ay tumingin sa matatag at walang. Katulad ng mga mata ni Aaron sa oras na ito, tumango si Sheng Yuan ng may kasiyahan, naniniwala akong hindi ako magbabasa ng maling tao, sa mga salita mo, wala akong pinagsisisihan sa buhay ko, para sa iyo, ang Liang Yi Tianshu ay parang pagdaragdag ng mga pakpak sa isang tigre o isang dragon na lumalangoy sa dagat, dapat kang magsanay ng higit pa, kung mayroon kang ganoong katawan, dapat kang magkaroon ng hindi maisip na mga sakuna at pagsasanay. Ito ay dapat makatulong sa iyo ng malaki. Well, magkakaroon ng pagkakaiba pagkatapos magpadala sa iyo ng libu-libong milya, nabuksan na ang hanay ng chismis. Tara na, nang bumagsak ang mga salita, gumalaw muli si Sheng Yuan sa kanyang kamay. Sa oras na iyon, ang buong chismis ay biglang tumigil sa pag-ikot, at ang mga mata ni Yin at Yang ay nagpadala din ng dalawang sinag ng liwanag, na naaninag sa Aaron, sa pagkinang ng dalawang ilaw, bigla silang nawala at binawi ang 8 trigram, at ang Aaron sa lupa ay nawala rin ng tuluyan. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Nang muling itatag ni Aaron ang kanyang sarili, walang orihinal na hitsura sa paligid niya. Ang lahat ng uri ng mga gas ay napupuno sa paligid ng Aaron. Ginagawa ito ng Fang Fo na parang isang napaka-distort at ilusyon na mundo. Sinubukan ni Han Sanchen na humakbang pasulong, ngunit nalaman niyang tumatapak siya sa himpapawid, at ang mga pattern ng liwanag ay lumiligid sa kanyang mga paa. Mukhang walang kakaiba, ngunit sa katunayan mayroong mga pagkakataon sa pagpatay sa lahat ng dako. Ang hanay ng chismis na ito ay talagang hindi simple. Sabi ni Aaron na may pilyong ngiti. Sa unang tingin pa lang, naramdaman na ng Aaron ang matinding abnormalidad dito at ang iba't ibang krisis na nakatago sa ilalim ng abnormalidad. Ganito na lang, grabe na. Kung gusto mo lang masira ang array, mas mahirap umakyat sa immortal. Ang isang salita ng tigre mouth snapong pagkain ay hindi maaaring ilarawan ang mga panganib sa bawat isa. Ilang kahulugan. Mapait na tumawa si Aaron. Sa kabutihang palad, marami akong natutunang 8 trigram mula sa Qinglong, at ngayon ay mayroon akong Liang Yi Tianshu na itinuro ni Sheng Yuan. Bagamat hindi maiiwasan ang pag-iingat at pag-iingat, imposibleng mag-alala pa. Sa pag-iisip nito, ang kapangyarihan ng yin-yang ng Aaron ay direktang kumalat mula sa loob at mabilis na naglakad patungo sa tuyong posisyon. Ang Aaron ay lumakad ng mas natural at walang pigil at may kumpiyansa. Ito ang pagtitiwala na mayroon siyang stock, karunungan at sa wakas ay pinatibay. Ngunit sa kabaligtaran, ang bahay na gawa sa kahoy at bahay na kawayan sa oras na ito ay napapalibutan ng mabigat na pagkubkob, at sa paglipas ng panahon, ang misteryosong alyansa ng lalaki ay patungo sa pagbagsak. Ang Dare to Die Stormtrooper na pinamumunuan ni Mo Bate-Ian ay halos patay at nasugatan. Tanging sina Dao 12 at Moyang, na puno ng dugo, ang halos hindi nakatayo kasama ng 3 o 5 kalat-kalat na sundalo. Sa kabilang panig ng mga ito, mayroon pa ring malawak na lugar ng Ukraine na napapaligiran ng mabigat. Halimbawa, kayong 3 ay nasa masamang kalagayan. Si Master Lu ay halos bumagsak sa lupa at walang bisa ng labanan. Bagamat ang pangatlong baboy ay nagwawalis ng isang piraso gamit ang isang stick, hindi niya alam kung ilang butas na ang nabutas dahil sa kanyang malaking volume at malaking target. Halimbawa, ang young master na si Yu ay nakasuot ng puti at matagal nang nakasuot ng pula. Tumutulo ang dugo sa sulok ng damit niya. Bagamat uhaw sa dugo at hindi galit ang kanyang mga mata ay medyo nanginginig na ang kanang kamay na nakatago sa likod niya dahil sa lakas. Ang pagkonsumo para sa isang mahabang panahon at ang bilang ng mga kaaway ay masyadong malaki. Kahit na kumain ka ng ilang family-handed elixir sa Child Yu, hindi mo pa rin matiis ang ganoong pagkonsumo. Hindi maganda ang sitwasyon ni Ning Yu at Qingji sa ngayon. Magsumpa man sila ng tiyaga, hindi nila matiis ang bangis ng firepower ng bawat isa. Ngayon ang linya ng depensa ay sakam na hakbang-hakbang, at mapipilitan lamang silang umatras ng hakbang-hakbang. Sa kasalukuyan, kalahati ng tropa na nasa likuran nila ay sapilitang pinapasok sa kahoy na bahay. Sa sandaling umatras silang lahat, haharapin nila ang estado ni Wengzong na nanghuhuli ng mga pagong. Sa oras na iyon, ang resulta ay dapat na mapangwasak. Ngunit maaari lamang nilang panoorin ang mga bagay na ito, ngunit wala silang kakayahang baguhin ang mga ito. Dahil sa oras na ito,
Maraming mga alagad ng Mystic Alliance ang napatay o nasugatan, at ang mga pagkalugi ay lubhang mabigat. Sa kabilang panig ng bahay na kawayan, sina Ivory at Zeking, bagamat magkasama nilang pinatay ang 4 na panig, halatang nahulog sila sa mahabang hila ng digmaan sa pagkakasalubong ng maraming eksperto. Bagamat, ang mga ekspertong ito ay may iba't ibang puso at takot na takot sa kamatayan, lahat sila ay makaluma at may karanasan. Kung ikukumpara sa unang kapatid, tulad ni Zeking, halos gamulong na sila. Ang kanilang karanasan sa pakikipaglaban ay hindi kasing ganda ng kanilang karanasan. Sa kasamaang palad, si Qin Shuang sa kanyang likuran ang naging pinakamalaking pasanin sa kanya sa sandaling ito. Kaya't sa kasong ito, kahit na ang 2 babae ay maaaring patayin ang 4 na panig sa kanilang hindi kapani-paniwalang mga kasanayan, ito ay palaging mahirap na i-highlight ang walang hiyang pagkaantala na pagkubkob na binubuo ng maraming eksperto. Karamihan sa kanila ay gumagamit ng kanilang karanasan upang umiwas ng walang anumang malaking salungatan sa 2 babae, ngunit kung ang 2 babae ay nais na masira upang suportahan ang cabin, sila ay magkaisa at lalaban ng husto. Pagkatapos ng mga round na ito, hindi lamang nabigo ang 2 babae na makalusot, kundi nakakonsumo din ng maraming pisikal na lakas at aura. Sister Ivory, ano ang gagawin natin ngayon? Kung magpapatuloy tayo ng ganito, hindi lang tayo magkakaroon ng kakayahang makalusot, kundi mabibilong din ng mahabang panahon, at sa wakas ay mapapagod at mahuhulog sa isang patay na sitwasyon. Purple na nakakaramdam ng pag-aalala. Itinaas ni Ivory ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid sa kanyang harapan. Nakita na niya ang sinabi ni Zeking, ngunit ngayon ang sitwasyon ay napapalibutan ng mga puntos. Ano ang magagawa niya? Sa pagbabalik tanaw sa mga patay na alagad ng misteryosong alyansa ng mga tao, ang mga katawan ay nakasalansan na parang mga bundok at ilog ng dugo. Kinagat ni Ivory ang kanyang mga ngipin at biglang tumigil. Then she flew into the air alone. Sapat na. Bigla siyang sumigaw ng galit, at biglang kumalat ang galit niya, nililipad lang lahat ng tao sa paligid niya. Ang buong nakapalibot na lupa ay nanginginig, at kalahati lamang ng mga bahay na kawayan sa dekalayuan ang nanginginig at tuluyang bumagsak, na nagpapataas ng mga pagsabog ng alikabok. Dahil sa napakalaking pagyanig at kulog ni Ivory, ang larangan ng digmaan sa kabilang panig ng bahay na gawa sa kahoy ay biglang tumahimik sandali, at lahat sila ay napalingon dito. Diretso ang tingin ni Ivory sa nakamamanghang kagandahan ng Reserve Army Array. Alam niya na siya ang pinakamataas na commander ng kabilang partido. Oo nga, naramdaman ang mga mata ni Ivory, bahagyang itinaas ng nakamamanghang kagandahan ang kanyang kamay sa oras na ito, at lahat ng tropa ng kaaway ay tumigil din sa isang iglap. Tumingin siya kay Ivory ng mahina, na parang naghihintay na magsalita si Ivory. Kung patuloy tayong lalaban, baka mapuksa tayo. Gayunpaman, hindi mo nais na maging mabuti ng mag-isa. Kailangan mong mag-iwan ng isang layer ng balat kung hindi ka mamamatay. Sang-ayon ka ba dyan? Kalsada ng Ivory. Ang nakamamanghang dilag ay malumanay na ngumiti at hindi nagsalita, ngunit ang bilis ng pagkurap ay mas mabagal din. Ito ay sapat na upang ipakita na siya ay sumasang-ayon sa mga salita ni Ivory. Kung ganoon, nagmumungkahi ako ng isang armistice. Sabi ni Ivory, mukhang hindi handa at tahimik. Joke, Beauty, natatakot ka bang sinipa ka ng asno sa ulo? Sa ngayon, nakapila tayo, pero natalo ka. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka para makipagkasundo sa amin? Oo, isa lang ang katapusan mo. Sumuko ka ng masunurin o makukubkob ka namin at mamatay. Wala kang ibang pagpipilian. Yung sa lola niya, nakakatuwa talaga. Ang talunan at ang pamilyang Ying ay kailangang makipagkasundo. Natatakot ako na ito ang pinaka-nakakatawang biro na narinig ko sa buong buhay ko. Nang hindi naghihintay na magsalita ang napakagandang dilag, isang grupo ng mga eksperto ang nakikipagkompetensya sa isa't isa para sa panunuya. Ang nakamamanghang kagandahan ay tumingin kay Ivory at ngumiti ng walang magawa. Miss So, nakikita mong ganito ang karamihan. Kahit payag ako, maaaring hindi sila payag. Wala dito ang Aaron. Sinabi ni Ivory, sa madaling salita, kung papatayin mo kami, maaaring hindi kami mahuli ng Aaron. Sa kabaligtaran, kung makita niyang patay kaming lahat, gagantay siya sa iyo ng kamatayan. Bilang kanyang kaaway, dapat ka ring alamin ang kanyang pagkatao. Tumango ang napakagandang dilag, at hindi niya ito itinanggi.
Sasamahan kita at pakakawalan ko ang iba dito. Darating pa rin ang Aaron para iligtas ako, pero halata ang kahinaan niya sa kamay mo, at natural na hamina ang pag-atake. Pumili ng isa mula sa isa. Naniniwala ako na ito ay isang napakasimpleng pagpipilian, tama. Marahan na ngumiti si Ivory. Hindi, kapatid na Ivory, huwag. Kahit na mamatay si Ziking, hinding-hindi kanya hahayaang mahulog sa kamay ng iba. Naamoy ng purple ang pagsasalita at mariing umiling. Sa halip na mabuhay sa sakit at pagkakasala, mas mabuting lumaban hanggang kamatayan. Kahit papaano kapag nagkita kami sa ilalim ng lupa, maaari niyang tapikin ang kanyang dibdib at sabihin sa sinuman, kabilang ang Aaron, na hindi siya kailanman may utang sa sinuman. Dragon Envoy, ano ang ginagawa mo sa kanya? Mapapatay natin sila at mahuli si Ivory. Pagdating ng panahon, mahahawakan din natin ang hawakan ng Aaron, hindi ba mas mabuti? Tama, espesyal na sugo ng dragon. Hindi natin kailangan makipag-usap sa kanila nang walang kaparerikan. Mga hayop na nakulong lang sila at hindi magtatagal. Ilang eksperto kaagad ang hinamak ang mga sinabi ni Ivory. Si Ivory ay hindi nataranta. Mahinahon niyang tiningnan ang nakamamanghang dilag at ngumiti. Sigurado ka bang mahuhuli mo ako ng buhay bago ako magpakamatay? Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang nakamamanghang kagandahan na nakatitig kay Ivory ay biglang ngumiti, mabuti, 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 mabuti Su Yingxia. Kung ito ay talagang isang tunay na dragon kasama si Tian Feng, Aaron ay matapang, at ang kanyang asawa matalino din ng yelo at nyebe. Nakakatuwa na kaya mo akong ipaglaban sa mahirap na sitwasyon, napangiti ang napakagandang dilag. Pagkatapos, sa pagharap sa sitwasyong gustong magsalita muli ng maraming eksperto, bahagyang itinaas niya ang kanyang kamay at sinenyasan silang tumahimik. Kasabay nito, tumingin siya kay Ivory, mahinahong ibinuka ang kanyang bibig at sinabing, "Okay, Ivory, maaari akong sumang-ayon sa iyong kahilingan, ngunit hatiin mo ito, kalahati." Bahagyang kumunat ang noo ni Ivory, hindi alam kung bakit. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!